Hello, good day sa'yo, Taurus. Ito ang basa mo sa April, no? So, marami pong salamat sa lahat ng tumitingkilik sa Happy Angel Reading at congratulations po sa atin, no? 35K na tayo. Patuloy niyo pong suportahan ng Happy Angel Reading. Thank you so much, mga like and hype po dyan. Malaking tulong po yan. So, titingnan natin ngayon reading mo sa April, no? Taurus, let's see kung sino ang nag-iisip sa'yo at kung anong iniisip niya sa'yo. So, let's see kung sino itong persons na nag-iisip sa'yo. Comment nyo po pag gusto nyo ng career, no? Pagbasa. Kung gusto nyo ng career sa pagbasa po, i-comment nyo, no? Yan, kasi nag-upload ako, hindi walang nanonood sa career. Okay, mas interesado kayo sa inyong love life. So, tingnan natin kung sinong nag-iisip sa'yo. Who's this person? Sa April, no? Ito yung love reading mo sa April, Taurus. Okay, let's Sunglass. Oh, this person's watching and looking. Ay, nag-i-stalk siya sa'yo, nak. Oh, kilala mo na ba kung sino yan, Taurus? Ang nag-i-stalk sa'yo. Somebody's watching you, maybe social media stalking, no? Oh my God, higher commitment. This person's wanted to commit with you. Eternity, partnership, you're gonna have some union, completion. So this person's, I think now, is really serious about you. Might be your person's na, baka boyfriend mo na to, no? Parang he's ready to commit. Is very grounding, stability, security, performance, growth, and endurance. This person's willing to endure, no? Kahit ano pang hirap. So, stability, security, and performance. We've been seeing here, this persons can give you stability and security. This person's serious about you na. Tell us more. Kaya lang, may nakikita tayong codependent dito. Medyo, I think he's very obsessed sa'yo. In love na in love siya sa'yo, no? Kaya siguro, very obsessed with you. In love na in love siya sa'yo. Pero mag-iingat, may competition sa taong ito. No? There's an energy. The other woman, look over your shoulder. Baka kaibigan mo lang din na nagkakagusto sa persons mo. Because look at your look at over your shoulder daw. Pero just take what resonate po, no? Pinag-iingat din kayo siguro dito. Camera, reminiscing, but your person is nostalgicing, no? Parang naiisip niya yung inyong mga nakaraan at gusto niya mag-build ng new experience sa inyong dalawa. Kumbaga ang taong ito talagang natuto na from the past. Baka nag-kiss and makeup na kayo ngayon, no? So, sabihin natin seryoso na siya. Wala na yung kaya lang okay naman no maging obsessed siya. Gusto natin yung medyo obsessed ang taong ito sa atin eh, no? Ako gusto ko yan, obsessed siya sa akin, di ba? So, ayan. So, mag-iingat. Ang gusto kong linawin uli, ang persons na to, may kakompetensya ka. No? There's the other woman. So, baka, kasi look over your shoulder. Ibig sabihin, ang persons na yan, malapit-lapit sa'yo. No? O baka friends mo na nagkakagusto sa persons mo. No? Just take what resonate po. Hindi ko sinasabing lahat. Pero ang persons mo is, no? Parang seryoso na sa'yo. He keep reminiscing the past. Yung natuto na siya. Alam niya na yung worth mo, nalaman niya na yung pagkakamali niya dati, no? So he's very very obsessed with you, which is I like that. Gusto ko maging obsessed eh. He's willing to commit now. Parang ready na siya going to a higher commitment. Parang gusto I've seen here na may union completions dito. No, baka mag-propose din sa iyo ito, no? Kasi there's a ring, no? Ring is proposal 'yan, no? And then nakikita mo ini-stalk ka niya. So, watching you, looking, so maybe ito pa rin yung sa mga single, baka ito yung persons na paparating sa inyo, no, na ini-espaya na kayo, na nakita na ang ganda mo at ang glow mo, no, uh, baka itong persons na to papunta na sa inyo, no, kung single ka man, pero ito rin sabihin natin, na your persons on your mind is willing to have a higher commitment sa'yo, no? So, titignan pa natin, no? Let's see nga. Tell us more about this person. Tell us more about this person. What is coming para kay Taurus this April 2026 period, guys. Oh my God, there's a rekindle. Talagang nag-transform. Magta-transform ang inyong relationship. Or maybe this person's actually nagkaroon siya ng growth, no? Nagpalit na yung utak niya. Parang parang nag-rise siya. Kumbaga talagang nakita niya talagang nag-guilty siya. Talagang pinilit siyang magbago.
Parang ito yung ano eh, the phoenix parang nasa ash na siya tapos rising above, ascend, no? Parang pagkatapos niya mag-renew, nasa new chapter na siya ng pagbabago, no? So, renew and transformations ang nakikita natin dito. Tell us more sa persons ni Taurus. Mas, pero actually, hindi niya pa sinasabi ang totoong nararamdaman niya. Medyo hinahide pa niya, no? So, he's masking. So, malalaman natin mamaya kung bakit hindi niya pa pinupull blast. Lalo na especially sa mga nagliligawan pa lang na Taurus. No, ito yung persons na ano, na I could feel na ang persons na paparating, sabihin natin, nasa stage kayo nanliligawan, no? Nakilala mo na ang persons na to, parang hindi niya pa rin pinapakita, no? Sa iba, no? Hindi niya pa pinapakita ang totoong feelings niya, no? Kumbaga, nagpe-pretend siya. Sometimes sabihin natin, baka may ginagardan din siya, no? O he's guarding something. Baka nasaktan na siya dati, kaya nag-iingat lang din, no? So, ang persons na yan, at least, parang nakita niya ang glow mo, no? Especially sa mga single, no? Ang persons na paparating po sa inyo, nakita natin is ini-stalk na kayo. So, parang kilala, parang, pero alam niya ng social media mo, ini-stalk ka na niya. No, kaya lang hindi pa niya talaga, I think kilala mo na to kasi hindi niya pa pinapakita ang totoo niyang feeling sa'yo. Baka friendly approach pa ang binibigay niya muna sa'yo ngayon, no? Tell us more, spirit guide, with this person. Cupid arrow. Wow, have faith. Sa mga single daw ha, na Taurus, have faith, love is coming. At may surprise, invitations or meeting. So, wag ka mag-hesitate to attend this, no? So, ayan, para sa mga single na Taurus, no? Magtiwala dahil ang pag-ibig ay papaparating sa inyo, no? Meron daw mag-i-invite sa inyo. Ito na, kasi ninistokan ka na, sabi sa'yo, no? May paparating po itong April para sa inyo. Ayan. I think twin flame mo siya. Kasi golden mirror no? I think I think twin flame mo siya. Makikita mong sarili mo sa kanya na, no? Just take what resonate po, no? So, ngayon, so, titignan natin na kung anong feelings ng persons mo sa'yo. No? Okay, spirit guide, ano pong feelings ng persons ni Taurus sa kanya itong April? Yan. Tignan natin anong feelings ng persons ni Taurus sa kanya itong April. Five of Athens, parang alam mo yung Five of Athens, ito po yung parang no matter what, parang win at all costs, no? Kahit may masasaktang iba sa mapanalo ka lang, parang ganyan ang energy nito, no? So, lagay natin dito. O dito. Standing stone, this is justice, no? Law and legality. Parang natin, what you sip is what you, this is also Libra energy. The battle wagon, parang parang ano yan nagpapakita ng pundasyon niya, no? Nagpapakita ng sabihin natin, chariot energy, no? You might be dealing with Cancer, Libra, nag-waiting for the right timing. Three of Wands. Get one more. Knight of Wands. Wow. Passionate. So, kung makikita mo dito na may halong tensyon ang feelings niya sa'yo, especially I'm sorry, may standing stone at Hierophant din tayong nakikita. May halong tensyon at determinasyon ang nararamdaman niya because ang the Five of Atoms dito, parang this is Five of Swords, no? Nagpapahiwatig na maaring galing kayo sa isang hindi pagkakaunawaan. O pakiramdam niya yung kailangan niyang manalo sa isang argumento. But anyway, ang standing stone dito,
At ang the battle wagon, which is the chariot, uh, chariot, Cancer energy, and this is the standing stone, Libra energy. This is justice, kung sasabihin. Kumbaga nagpapakita na seryoso siya sa pundasyon ninyo at may matinding drive na ayusin o ituloy ang inyong relationship dito, no? Seryoso siya, nak, so don't worry. May matindi pa siyang drive na ayusin ito, no? At ituloy ang relationship. Bagamat may Knight of Wands dito, nagpapakita ng passion, no? Ito yung passion, gusto niyang passionate. Bagamat minsan yung pabigla-bigla siya, sigurado na minsan ano siya, pabigla-bigla, ura-urada. Kasi gusto kanyang maabot eh, no? At nag-aantay lang siya ng the right timing, no? Pag meron siyang plano sa hinaharap, especially sa the future, no? So, kung ipapaliwanag natin 'to isa-isa, nak, 'no, ang feeling na ano yung nararamdaman niya sa'yo, ang Five of Atoms, nak, ito yung may halong conflict of pride. So, pakiramdam niya na nagkaroon kayo ng pagtatalo kung saan may nasaktan, 'no? Maaring feeling niya na kailangan yung protektahan ng sarili niya muna, 'no, mula sa'yo. At may standing stone tayo dito. Itong standing stone, 'no, kumbaga I'm sorry, this is Hierophant, 'no? Sa kabila ng gulo, malalim ang respeto niya sa'yo. So, tingin niya sa'yo someone stable at may mataas na moralidad. So, gusto niya ng structure at commitment dito sa'yo. Gusto niyang i-upgrade, gusto niyang mag-commit, 'no? Andito ang battle wagon. Kumbaga determinado siyang determinado siyang makuha ka or sabihin ayusin ang inyong relationship kahit mahirap ang sitwasyon, 'no? Pero andoon yung urge, 'no? He or she is driving forward para ma-reach ka niya rito, 'no? Which is the battle wagon. And then kung nakikita mo rito may Three of Wands, 'no? Babae man o lalaki, tinitignan niya ang future, 'no? Kumbaga tinitingnan niya ang future with you, may plano siya para sa inyong dalawa. Saka naghihintay siya ng tamang pagkakataon at may long-term vision siya para sa inyong dalawa dito, Nak Taurus, no? So, andito ang Knight of Wands. Intense ang passions at attractions niya. Mabilis ang tibok ng puso niya para sa iyo, no? Bagaman minsan ay impulsive o padalos-dalos ang kanyang emosyon dito, no? So, tingnan naman natin ang intentions ng persons ni Taurus. Ten of Atoms, Ten of Swords, ibig sabihin po niyan. Tell us more. Ace of Atoms. Wow, Page of Chalice. Knight of Pentacles. And Queen of Wands. So, kung makikita mo ang intentions niya dito, na gusto niyang tapusin ang lahat ng dramang nangyari sa inyo. Parang something, talaga rin dito, no? Parang nakikita, something has need to end. Or nag-end na. Pero may nakikita tayo, ang intentions niya rito, yung tapusin na ang lahat ng drama. No? So, yun yung natapos siguro na sinabi ko, something has to end. Or drama ba, o sakit, o betrayal sa nakaraan. No? O baka sa inyo din, nalaman nyo na may babae talagang umaaligid na nag-cause din ng argumento ninyo. Pag ito rin yung gusto niya niyang i-close ang masakit na kabanata ninyong dalawa, no? And then, parang rock to bottom ito, nak, no, ang Ten of Atoms. Parang, I'm done, no? Parang Genkai sa Japanese. So, itong Ace of Atoms naman, isang bagong simula ito, no? This is Ace of Swords. This is telling the truth, no? Na this is based sa katotohanan. So, gusto niya maging clear ang usapan ninyo na parang walang kasinungalingan. Yung gusto niya ng clarity, nak, no? Sa Ace of Atoms. So, makikita mo rin dito, may Page of Chalice ka. So, gusto niyang mag-approach sa'yo parang malambot o sweet. So, maaring may mag-sorry o magpadala ng message na nagpapakita ng kanyang pagiging vulnerable. So, kung makikita mo, liliwanagan natin, some of you, na parang talagang, this is also na may love na konti pa lang ang pinapakita niyang love sa'yo, especially sa mga nagliligawan pa lang. So, ito yung sinasabing mas siguro na not showing pa yung true feelings niya sa'yo, no? Ayan ang Page of Chalice.
Kung makikita mo gusto niyang mag-approach sa'yo parang parang ano, sa paraang malambot o sweet, maaring mag-sorry nga at magpadala ng mga sweet message sa'yo 'no. So nakikita mo we have also the Knight of Pentacles. Ito ang slow but steady energy. So balak niyang patunayan na maaasahan siya rito, 'no? Hindi siya nagmamadali pero siguradong darating siya. So ang intentions niya, kasi ang Knight of Pentacles hindi maka-focus sa dalawang ano 'yan, eh, uunahin niya muna yung ano, yung isang commitment bago ang pangalawang commitment. Kumbaga, pero siguradong kahit mabagal siya, pero siguradong sure at stability at saka talagang ano, reliable ang kilos niya sa'yo. So, medyo mabagal, pinakamabagal na suit kasi ang Pentacles, 'no? Pero makikita mo rito, balak niyang patunayan na maaasahan siya. Hindi siya magmamadali pero siguradong darating siya para sa'yo, 'no? 'Yan ang intentions niya. And then the Queen of Wands, ang intentions niya yung parang tratuhin ka bilang isang taong attractive, confident, confident ka bilang isang taong attractive dito 'no. Kumbaga confident at powerful, gusto niyang buhayin ng apoy at spark sa pagitan ninyong dalawa. He wants some spark and he wants some adventure, 'no, 'yan ang intentions niya sa'yo. So tignan naman natin ang aksyon. Let's see ang aksyon at behavior. Page of Athens, ayan iniispayan ka talaga. Ayan yung nagre-research, maybe social media stalking, talagang pinag-aaralan niya mga move mo, naka-focus siya sa'yo kahit sabihin mong hindi siya nagko-communicate, 'no? Ito yung sabihin natin magiging mapagmatyag siya, ang kanyang aksyon at behavior 'no? Siguradong naka-stalk 'yan 'no, sa social media mo at nagtatanong tungkol sa iyo, sa mga siguro sa mga friends mo rin o baka may mini-mail na friends 'yan 'no? So, nagtatatanong 'yan tungkol sa'yo at mapag-obserba siya ngayon sa'yo 'no, 'yan ang action and behavior niya. And then tignan naman natin next. So, ito yung Seven of Athems, so Seven of Swords. So, medyo sneaky ang behavior niya 'no. So, maaring hindi niya sinasabi ang buong katotohanan nga, ito nga siguro someone's wearing a mask, hiding his true feeling, medyo sneaky. Maaaring hindi niya sinasabi ang buong katotohanan o may tinatago siyang strategy para hindi hindi siya mapahiya o masaktan sa mga actions niya sa'yo, 'no? Ayan, this is a sneaking energy kasi ang Seven of Athems, 'no? And then, Four of Chalice. Kung makikita mo, naka-focus ang babae dito sa Three of Cups kung anong meron siya. It's either na kung sino man mag-offer sa kanya, ini-snub niya, 'no? 'Pag mag-iisa lang siya, it's either na ini-snub niya ang offer mo. Pero since na, naglalabas, 5 ang kukunin nating card, so iba rin ang meaning niya, 'no? So, ito yung Four of Cups na may moment na magdededma rin siya sa'yo o magpapakita ng pagkabagot o boredom din. So, yung parang nag-iinarte o naghihintay na ikaw ang gumawa ng move dito, 'no, sa Four of Chalice din. So, makikita natin this is missed opportunity din 'pag single ano card, 'no? So, makikita mo ang Knight of Pentacles dito, mabagal, pero makikita mo ang ano niya 'no, ang feelings niya. Dun mo ano yun na may pagtingin pa rin siya sa'yo. So, tignan naman natin ang isa pa, Knight of Athems and the Lord of Shadow, may Devil. Talagang makikita rito obsessed siya sa'yo, mahal na mahal ka nito, 'no? So, ang Knight of Athems kasi that is Knight of Swords, yung mararamdaman mo bigla na lang yan susulpot. Mamaya nasa likod mo na yan, mamaya inaabangan ka na sa kanto, 'no? Magpapadala ng message na direkta at mabilis ito sa'yo 'no, so walang paligoy-ligoy. Kapag umiinit ang ulo o kapag nagiging porsigido ang taong ito, walang makakapigil, 'no? Medyo sabihin natin padalos-dalos ang pagsasalita, 'no? Sometimes hindi nag-iisip. So, 'yan yung makikita mong behavior sa kanya, 'no? So, wait lang po, inom lang akong tubig. And then, meron din po tayo the Lord of Shadow. Ito ang the Devil, 'no? You might be dealing with Capricorn also. Ito ang toxic or shadow side. Sabihin natin may tendency siyang maging possessive o ma-obsess sa'yo.
kagaya ng sinasabi ko kanina dito sa ating ano 'no, may ang is addicted to you, sabihin natin, he is very addicted to you, gusto ko 'yan, eh, 'di ba? Kung ako 'yan, gusto ko 'yan. 'Di ba, para at least ano, confident ka na walang ano, na wala na siyang magugustuhang iba. For me, ewan ko sa inyo, kumbaga pero 'pag nakakasakal ayaw niyo, eh, 'no? Sige yung at least, pero ngayon sa ngayon gusto ko 'to. So, ayan ang may tendency nga siya na maging possessive o ma-obsess sa'yo. Pero may magnetic pull kayong dalawa na mahirap pigilan 'no? Sabihin natin sa intimacy din 'no? Pero kailangan bantayan ang control issue dito sa Lord of the Shadow. So, kung makikita natin dito, ang kanyang aksyon 'no? So, dito kailangan mag-ingat because ang page at ang Knight of Atoms dito nagpapakita ng mabilis na communications. Expect some past communication o tila pag-espiya sa social media. Kung ayaw mo na 'to, kung ayaw mo na yung persons na 'to, ayaw mo rin ng iniispayan ka na ano. So, ayan binibigay sa'yo ng ano, kumbaga may darating na communication sa'yo o tila pag-espiya 'no, sa social media. Maaring may pagka-defensive siya o hindi gaanong tapat dahil nga may Seven of Swords dito na 'no. So, siyempre dahil sa takot o sabihin natin may insecurities dahil sa Lord of Shadow dito at ang Four of Chalice 'no, ito yung nagpapahiwatig na maaring maging matampuhin siya o tila dedma sa simula dahil pilit niyang nilalabanan ang sarili niyang multo o toxic pattern 'no. Yan yung overthinking din 'no. So, titignan natin ang outcome mo dito sa April, outcome ng love life mo sa April, sa persons na 'to. Four of Ates may nakikita tayong healing 'no, this is healing 'pag this is Four of Swords, nagpapahinga, nag-iisip, try to heal himself. Wow, Ten of Chalice, may Ten of Cups ka naman itong April 'no. Ang outcome ninyo, The Witch, Magician, the Knight of Chalice, the Earth Mother. So, ang Four at Atoms kasi dito isang panahon ng kapayapaan ito, or peace of mind. Matapos yung mga gulong nangyari, kumbaga ito yung magkakaroon kayo ng healing at pahinga mula sa stress, no? And then especially you have this Ten of Chalice, no? This is Ten of Cups. Diba? Kumbaga ito yung ultimate emotional posibleng no, na maging outcome ninyo. This is also happiness and fulfillment. Ito yung happy ending card. So, posibleng maging maayos ang lahat itong April. Ang outcome kasi ninyo, mararamdaman ninyo ang pagmamahal ng isang pamilya o matatag na couple kung kayo may temporary separate sa inyong persons po, no? Ah, yan ang outcome pa rin ninyo ng April, no? So, sabihin natin, may magicians. Ito yung magkakaroon ka ng kapangyarihan na sabihin natin na i-manifest ang gusto mo. No, mapapaikot mo ang sitwasyon ayon sa iyong kagustuhan dito dahil nasa iyo na yung lahat, lahat ng tools, pati experience, no? Eksperyensado na kayo, tutuusin. So that's why the outcome is the witch, kumbaga gagawin niyo rin dalawa, para gagamitin yung mga resources ninyo, pera man o anumang kapangyarihan niyan para lang maging maayos at maging happy ang ending ninyong dalawa this April, no? So, kung makikita mo andito ang Knight of Chalice, isang romantikong proposal ang nakikita natin. Baka mag-propose po siya sa inyo, no? O pag-amin ng nararamdaman sa mga hindi pa nagpaparamdam. O sabihin natin sa hindi pa sinasabi ang totoong feelings na hinahide pa rin ng mask. No? Ito, may mask tayo dito. So, ito yung he will tell what inside of him na totoo. May darating na offer of love sa inyo dito na which is really true at tapat 'no, at galing talaga sa puso 'no, especially sa mga single, may darating po ng offer of love sa inyo. So, andito rin ang outcome ninyo na the Earth Mother. Kumbaga ito yung Empress 'no, so ito yung card ng abundance at nurturing or nurturing.
So, nakikita ko rin, tignan mo medyo malaki ang tiyan, baka may mabuntis ng April dito na Taurus, 'no? Ayan, hindi ko naman sinasabi lahat, pero nakikita natin magiging paldo ka rin itong April. Ap pero ang pagdating ito sa outcome ninyo, kitang-kita ang abundance at nurturing na parehas ninyong mararamdaman, 'no, na ini-spoiled niyo ang isa't isa, 'no? Sa April, ito yung magiging panahon kung saan ang relasyon niyo lalago at magbubunga kasi fertile, 'no? So, ito rin yung mapupuno ang kagaanan ng iyong loob, 'no? So, napakaganda actually. Malakas ang pasok ng Earth Mother dito, Empress at Ten of Chalice sa dulo 'no, because ang ibig sabihin ay kahit magulo ang behavior niya ngayon, ang April ay magdadala ng stability at kasiyahan sa'yo na 'no. So, very beautiful message din 'yan 'no, very beautiful outcome. So, napakaganda rin ng kahihinatnan para sa April pagkatapos ng panahon ng pahinga 'no, Four of Atoms. At ito rin siyempre yung pagninilay-nilay. So, lilitaw ang Ten of Cups. Ito yung simbolo ng emotional at kasaganahan at kaligayahan sa pamilya o relasyon. So, sa tulong ng witch, manifestation ito at ang Earth Mother which is the abundance, ito pala ang Earth Mother which is the abundance, may malaking potential na maging masagana at mapagmahal ang inyong pagsasama, no? So, ang Knight of Chalice naman, nagpapahiwatig ito ng isang romantikong alok o pag-amin ang magdadala sa kapanatagan. Baka mag-propose din siya 'pag hindi pa nagpro-propose. Sa mga single, darating ang Prince Charming ninyo po, 'no? Pasensya na po sa boses natin, 'no? So, dahil nga lumabas ang Seven of Atoms dito na Lord of Shadow sa behavior, mainam na maging mapagmatyag ka sa mga bagay na hindi sinasabi ng direkta sa'yo, 'no? Pero sa pagpasok ng Empress at Ten of Chalice, ito ng Ten of Cups at saka ng Empress dito, ang pag-ibig ay pag-aalaga at mananaig sa hulihan, 'no? So, titingnan natin kung anong maa-advice dito, 'no? So, base sa mga lumabas na baraha. But before that, kuha muna tayo kay Romance Angel. Ano pang gusto mong sabihin kay Taurus Spirit Guide para sa kanyang Abril? Para sa kanyang April, pengi naman pong hype and like dyan. At sana po patuloy niyong suportahan ng Happy Angel Reading. Pag hindi ka po nagsusubscribe, please support our channel, no, by subscribing. Ayan. What is we have for Taurus? Oh, okay lang daw maghintay, sabi ni Romance Angel. Worth waiting for. Divine timing is at work in your love life daw. Wow naman. So, this is divinely guided relationship. So, okay lang magantay ka, no? Habang nagkakaroon siya ng self-confidence, habang binabago ng universe ang persons mo. Para siguradong walang pagkakamali, siguradong maliligayahan kayo, siguradong ma-achieve ang Ten of Chalice at the Earth Mother energy. No? Ano pa pong advice para kay Taurus sa Abril? Ano pa pong advice, Spirit Guide? Anong mensahe mo para kay Taurus? Forgiving and learning, 'no? Ayan, magpatawad na rin daw po kayo. Alam niyo na siguro kung sino yung papatawarin niyo at sana po maging aral din 'yan sa Abril ang inyong experience na dalawa, 'no? At diyan lang kayo din may heal sa forgiving and learning from the mistake. So, ang sabi ni sa'yo, Taurus, as you release and heal the past, you are experience more love in your present moment daw na. Yan. No? So bibigyan na kita ng advice, but remember, you have your own free will. This is base rin sa, sa intuitions ko na gusto iparating sa'yo. Uh, but you have your own free will na tatandaan, no? So, ang payo sa'yo, base sa mga barahang lumabas din, incorporating my intuitions dito, gamitin mo ito din, no? Parang bilang ibang gabay o strategy para mas maging maganda ang daloy ng inyong relationship ngayong Abril. So, ang advice number 1 na nakikita ko dito is huwag makipag-unahan sa pride.
Dahil lumabas nga ang Five of Swords eh. Andito ang Five of Swords, unang-una eh, no? At Seven of Atoms. Andito sa ano, no? Sa kanyang behavior, ang Seven of Atoms. No? No? So, may energy na pataasan ng ano kayo, pataasan kayo ng pride. Ayaw magpatalo. So, ang payo dyan, kung may discussion kayo, huwag mong pilitin na ikaw ang laging tama din. Minsan, mas mainam na piliin ang peace of mind, no? Taurus, kaysa sa manalo sa argumento because of the Five of Swords dito, no? So, iwasan mo rin mag-spy o mag-stock ng sobra, no? Dahil may Page of Atoms ka dyan. Dahil baka makakita ka lang ng bagay na bibigyan mo lang ng maling interpretasyon, no? Tatandaan mo yan. Magkaroon ka ng trust sa persons mo o baka nakukuha ko energy ng persons mo. So, ikaw, persons, magtiwala ka lang kay Taurus, no? Kasi nga, kaya pinapaiwas sa'yo din mag-spy. Dahil baka makakita ka nga ng mga bagay na ano eh, na mamali ka ng interpretasyon, no? Na baka diyan pa kayo hindi magkaayos. So, gamitin mo ang witch dito kasi we have the witch, no? Ito yung magician. Napakalakas ng barang ito, no? Sa outcome mo. Ibig sabihin, nasa kamay mo ang control. So, ikaw ang manifestor ngayon. Kung gusto mo ng masayang relation, ipakita mo ang versions ng sarili mo na masaya at buo. So, huwag ka lang magantay lang sa gagawin niya, no? Iset mo ang vibe na gusto mong mangyari, which is your thoughts are very powerful this month. Ang pag-iisip mo, you could manifest it anything you want. So, make sure think positive at make sure be clearly maging maliwanag ka sa gusto mong gawin, no? Because you have the power to manifest this April, Taurus, no? So, syempre, maging Mother Earth ka rin. Kasi nga, ito yung Empress. Ito yung pinakamagandang advice para sa iyo, Nak, no? Ang Empress kasi hindi naghahabol. Tandaan mo, hindi naghahabol ang Empress. Siya yung nag-aalaga at naghihintay lang na lapitan dahil sa kanyang ganda at abundance. So, ito yung energy mo. So, focus on self-care ka, mag-relax ka, magpaganda ka, at asikasuhin ang iyong sariling kabuhayan o hilig. Kapag nakita niyang blooming at hindi ka stress sa kanya, lalong gaganahan ang Knight of Chalice na lumapit sa iyo. Lalo siyang gaganahan na lumapit sa iyo, no? Ang iyong Prince Charming, na dala ang kanyang pag-ibig, ang kanyang puso. Ayan, napakaganda. So, ayan, pengi naman po ng like and hype dyan and subscribe na rin po kayo. So, isa pang payo dito, bantayan mo ang Lord of Shadow, which is the devil. No, may Lord of Shadow tayo sa kanyang behavior, yung obsession, may matinding attraction sa inyong dalawa dito eh. Pero nandyan din ang panganib na pagiging masyadong obsessed o seloso o selosa, either babae ka man o lalaki. So, ang payo dito is panatilihin ang iyong kalayaan, ang iyong freedom. Huwag mong hayaang umikot ang buong mundo mo sa kanya lang. No? So, ang isang empress kasi ay may sariling kaharian, no? Kasi andito ang empress. Hindi siya dumidepende sa atensyon ng iba para maging masaya. Ipakita mo na you could live without him. Diyan kanya lalong hahabulin, no? Saka, ang nakikita ko ring bibigay kong summary dito, no, at strategy. Since may Ace of Atoms ka rito, Ace of Swords, no? Maging tapat at manatiling maganda at blooming ka, no? At hayaan mo siyang magpakitang gila sa'yo, no? So, napakaganda ng mensahe sa'yo dito. So, Taurus, I hope po nagustuhan mo ang ating reading para sa yung Abril. Good luck, Nak, no? And thank you, congratulations po sa heart kasi naka 35K na po tayo. Keep on sharing ay video, mag-hype po kayo, mag-like, support nyo po ang Happy Angel Reading, no? Ilagay nyo po sa inyong social media account, no? I-share nyo po ang ating video sa inyong Facebook, no? Marami pong salamat. Sana po na ma-enlighten kayo sa ating pagbasa ngayon, Taurus, no? Thank you so much and I love you, Taurus. If you wanted to do some pre-recorded reading po, naka-promo po tayo hanggang sa katapusan. 2K lang po yan, no? It's either about love life nyo o career po, no? Plus may 2 free questions po yan, no? So, ang video is nasa 20 minutes po, no? So, ipapadala po ang link sa inyo after na ma-read and within 24 hours. Ayan. So, avail our promo po at napakamura po ngayon because next month po is babalik na po tayo sa ating dating price, no? Ayan, maraming salamat po and God bless you all. Thank you, Taurus.
Mm. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang... Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng